Dear Dr. Love, itago niyo lamang po ako sa pangalang Jesty. Isa po akong second-year college student, kasama ang pamilya sa bahay. Senior citizen na po pareho ang nanay ko at ang tatay ko. Ako lang po nagpapaaral sa aking sarili. Ang mga magulang ko po kasi medyo makaluma pa rin. Ang paniniwala nila ay nakuha pa nila kung paano sila pinalaki noon ng kanilang magulang. Matuto lang magbasa at magsulat, sapat na. Para po kasi sa kanila ay mas importante ang may diskarte. Madalas nga po ay ginagawa nilang halimbawa mga pinsan ko sa akin o maging mga nakikilala nila na mga hindi nakapagtapos pero maayos ang buhay. Lalo na kapag may nakita silang ibang mga tao na nakapagtapos nga wala namang trabaho at naging tambay. Nalulungkot po ako pero wala po akong magawa. Hindi ko naman po masisi ang mga magulang ko kung ganon sila pinalaki. Pero dahil po doon ay nagsasuffer po ako. Meron po akong 2 kapatid. Panggitna po ako. Hindi na po sila nag-aaral, pareho, pero ang isa po ay malaki ang sinasahod sa isang call center agency. Habang ang bunso naman po, naming lalaki, nag-asawa na at may anak na. Mabait naman po ang panganay kong ate na tumutulong naman po siya sa bahay at hindi nakikisali sa tuwing sinesermonan ako ng mga magulang ko kapag nakikita nilang stress po ako sa school. Pero Dr. Love, hindi ko po alam kung makararaos po ito, mairaraos ko po ito. Napakahirap po pala nang walang suporta mismo mula sa pamilya. Nakakuha nga po ako ng scholarship pero kalahati lamang po. Meaning, nagbabayad pa rin po ako ng kalahati. Kaya naman, nagdidiskarte po ako ng trabaho ng paglalako ng mga merienda sa bakante kong oras o dili kaya naman naglilinis sa mga bahay ng mga may kaya naming kapitbahay. Dr. Love, gusto ko po talagang makapagtapos pero nakikita ko rin na may punto ang nanay at ang tatay ko. Kailangan ko nang mag-ambag sa bahay at tumulong kay ate. Magiging makasarili po ba ako kung ipipilit ko pa rin magtapos? Para po sa akin, magiging tungtungan ko ang diploma para hindi basta-basta mawala ang trabaho. Pagdating po ng panahon, o di kaya naman magkaroon ng pagpipilian kung saan ko gustong magtrabaho. Pero natatakot din po ako sa sinasabi ng mga magulang ko na maikli lang po ang oras at imbis na tumulong ako sa pamilya, heto po tinutupad ko ang pangarap ko. Ano po ba ang magandang gawin ko? Ipagpatuloy ang pangarap ko na hindi sang-ayon ang mga magulang ko? O baka masisi ako sa huli kapag biglang nawala sila nang wala pa akong naitutulong sa kanila o itigil ko na po muna ang pangarap kong makapagtapos at sumagot sa pangailangan sa kasalukuyan ng mga magulang ko. Gumagalang, Jesty ng Marikina. Maraming salamat sa iyo, Jesty ng Marikina. Alam mo, ang mga magulang mo ay parang mga magulang ko. Ganyan din ang kanilang mga pananaw. Yung mga matanda nung araw, ang pananaw nila, ang mga babaeng anak ay hindi pinag-aaral. Ang pinag-aaral nila yung mga lalaki. Dahil yun daw ang pakikinabangan. Well, to cut the story short, Jesty, kung ako ang tatanungin mo, mas higit akong papabor sa iyo kung tatapusin mo ang pag-aaral mo, nangangalahati ka na. Konti na lamang, matatapos mo na ang pag-aaral mo. No? Maaaring, isang malaking bagay na dapat mong ipagpasalamat yung nakakuha ka ng scholarship. Kalahati na lamang ang binabayaran mo. Siguro nga, para makatulong ka ng bahagya, pwede kang makipag-usap sa iyong kapatid, sa ate mo, na siyang nakakatuwang ng iyong mga magulang.
At siguro ay sabihin mo sa kanya na pagpasensyahan ka muna ngayon, pero gumawa ka ng paraan na makakita ka ng dagdag na trabaho para kahit paano ay makatulong ka sa iyong kapatid. Ang sa akin sa iyo, huwag mong bitawan ang mga pangarap mo, huwag mong bitawan na makatapos ka ng pag-aaral sapagkat napakalaking bagay ang meron kang kurso, no? Tinapos kang kurso. Malaking bagay ito para sa iyong magiging mga anak, sa iyong magiging pamilya, sa darating. Hindi ka nag-iisa sa buhay mo. May mga pangarap ka. At malaking bagay na makapagtapos ka ng pag-aaral mo. Isang bagay, Justy, ang gusto kong sabihin sa iyo. Sa mga magulang, hindi lahat ng desisyon ng magulang ay tama. May mga desisyon na mali at hindi naaayon sa panahon ngayon. Maaaring hindi na tama sa hulog ang desisyon ng iyong mga magulang kung ikukumpara natin sa ating panahon ngayon. Ganun pa man, huwag na nating masamain. Bigyan lamang natin ang pagkakataon ng ating sarili na wika nga ay kumita ng dagdag at ipagpatuloy ang pangarap na maabot ang pagtatapos ng iyong pag-aaral. Sana'y natulungan ka ng palatuntunan ito. As always, Dr. Love.